Natatandaan niyo ba si Sir Jopel? Madalas na dito sa atin yan. Isa po yan sa ating viewer na kumuha rin po na 200 square meter dito sa San Rafael, Bulacan. Yan. Nutulungan siya ni Kuya Greg. Yan, Kuya Greg. Wala na sa iyo mga kabukalas eh. Na ano na eh, napalabas na ng bahay ni Kuya. Hindi, wala. Kasalanan din niya. Siya yung hindi nagpapasok eh. Ayan. So nagpo-poste sila ng kanyang ano, nagawin bakod. Ito si Sir Jopel, titigan mo lang, parang hindi sanay sa mga ganitong gawain, pero ano yan. Laki probinsya ka sir, no? Hindi po. 3 years old ako sir nung sa Manila na kami. 3 years old ka pala. Pero pinanganak ako sa Eastern Samar. Samar, ayan. Waray Shoutout sa mga waray dyan. Ayan, Waray mga kabukalas. Tough Eastern Samar. Eastern Samar, ayan. Pero sanay sa mga ganyang gawain yan. Kahit ano. Talagang ano. Yun ang magandang pamoste, oh. Yun yung ano, hawak ni Kuya Greg, yan ang ano. Tibay niya. Ayan. Malaki-laki ditong mabakuran niya, 200 square meter itong lote niya eh. Siya yung nagtanim ng ano, ng tanglad na palmalberry. Ito yung tinanim niya tanglad, oh. Ayan. Mga Madre de Agua niya. Buhay na yung Madre de Agua niya, makakbo kaso. Madre de Agua ba to? Mulberry yata. Oo, mulberry yun, oh. May ano na kagad, oh. May bulaklak na, oh, mga kabokals, oh, mulberry niya. Ayan. Yung tanglad niya buhay na rin. Ayun, oh, may mga sibol niya, mga tanglad niya, oh. Pinuno niya ng tanglad yung lote niya. Yan. Pinuno niya ng tanglad mga kabokals. Plano rin niya mag negosyo ng tanglad. Ganda rin negosyo yung tanglad eh. Hindi masyadong alagain. Yan. Tapos may cyclone wire ako doon na luma, yun ang gagamitin niya. Parang 7 piraso pa yata yung cyclone ko doon na ano, na luma galing sa old area natin. Bali ano, sinasabay ko po siya. Nakikita kami sa bus terminal sa Angat, doon ko siya sinusundo. Then mamaya pa uwi, doon ko rin siya ibabagsak. Tapos sakay siyang bus, baba siya Balintawak. Nagano kasi siya, nagkatalipapa, Quezon City, malapit sa Novaliches. Ayan. Ito yung mga kambing. Mahangin, no? Kaya kahit mainit, hindi masyadong hangin. Sarap. Hello goats. Hey good. Na ano ko na to, naturo ako ng ivermectin si Tisay para may condition nila sa ano, susunod na pag ano niya. Kaya dagol ko na lang ulit binigay mga kabokals. Babago pa. Di kasi naglandi ito. Dito nakatali. Ito si Kolokoy nakawala kasi naaamoy niya pag naglalandi. Talagang grabe ang lakas ni dagol. Nakawala, nabulugan niya. Wala akong choice, ituloy na lang. Pinasampahan ko pa siya ng pinasampahan kasi nabulugan na siya. Ganun na rin siguro gagawin natin kay Tisay. Anyway, siguro ano, yung pagkakamatay ng anak nila siguro dahil sa stress nga nung ano, pagkakalipat natin. Paglilipat natin dahil sa stress din siguro. Kaya ito, at least nandito na sila, ang ganda na ng bahay nila. Nakita niyo naman, ang ganda na ng bahay nila. So yung stress bawas na, wala na masyadong stress. And then susuportahan natin ng mga vitamins. Ito nga, naturukan na ng ivermectin pareho yan. Ito nakaturok na to ng Norovit. Kaya lang si Tisay wala pang Norovit dyan. Mamaya or bukas siguro turukan ko ng Norovit. Si Dagol hindi naman kailangan ng suplemento yan, pero naka regular ang turok ng
ivermectin yan. Pero hindi na natin binavitamin siya kasi baka lalo lumakas. Ngayon pa lang hirap na ako. Naninikpot kasing kulo ko eh. Hindi mo po pwedeng ano eh. Kailangan pag nilabas mo nakahawak ka sa sungay niya. Kasi para sa safety na rin ni Brando, hindi ko rin pinababayaan si Brando na ilabas niya mag-isa, baka ma-injure yung tao. Kaya dalawa kami. Naninikot kasi. Pero hindi natin bibenta yan kasi hindi naman po mo nanunuwag naninikwat. Kailangan mo na ialis. Kailangan intindihin mo yung hayop yun eh. Kaya nga mas mataas ang ating pangunawa. Binigyan tayo ng mas malawak na pangunawa para unawain natin sila at i-handle natin sila ng tama. Hindi naman kung mo nanunuwag, kailangan mo na ibenta. Proper handling lang naman ang yung ganun lang naman kasimple. Pero kailangan natin kasi ang kanyang lahi. Malaki. Kailangan natin ang lahi ni Dagul. Sila. Ito, mga kabokals. Yan, may nakuha si Alfred sa kanila din na ito. Matawag dito sa puno na to. Mahogany. Yan po yung ipampoposte natin sa kwarto ni Dagul. And then yung isa niya nandoon na poste sa ating pintuan ng pinaka-goat house. And then ito yung ating mga pinagtatanim ko rito yan yung ating mga dragon fruit. Yan, shoutout kay Ate Vilma Vergara. Yan ma'am, bibigyan na lang kita. Yan. Bibigyan na lang kita kasi gusto niyang bumili ng dragon fruit. Bigyan kita ma'am. Pagka yan PM ka lang. Kung kailangan mo na, hingi tayo kay Alfred. Hindi, pero pag ito nabuhay na, pwede natin itong putulan. Kasi yung binigay niya sa akin, mga pinutol lang niya ito dun sa mga tanim niya ron eh. Ayan ito daw yung pula. Meron kasing puti eh. Ito pula to. Sarap to yan, matamis. Dragon fruit. Ito paano ko na lang to. Unti-unti namin dadamuhan yan. Yan, ating mga pato. Ito ka-brown natin. Lugon mga kabokals eh. Lugon. Kaya hinayaan ko na lang muna magpalit ng balahibo. Baka buting pa ng December yung pagpapalit nila. Tulog si Bella. Laki na siya eh. Pero pupurgahin ko to. Si Bella. Ayan, punta tayo dun kila Sir Jopel. Bella! Achun! Achun! Laki na tiyan mo. May bulate siguro to. Ang laki na tiyan. Purgahin natin. Ayan mga kabokals. Punta tayo dito kay Sir Jopel. Tiyaga din Ganda rin pala. Maganda rin pagka nabakuran talaga Pag nabakuran, maganda rin talaga. Saan na pinto mo yan? Tapos dito, ko lang muna. Dito? Oo, kasi tali-tali lang muna namin. Oo. Ayan, tama yan. Nakasabit lang muna yan. Dito ka na uli mag-start. Tapos hindi pa naman siya magbabakod. Oo. Kaya dito pwede rin, Dito muna kaagad kasi malay mo bigla magbakod to. Makukulong ka. Ito, Ito kalsada kasi to eh. Ito, lote ba to? Oo. Akala ko kalsada. Yung kalsada pala doon. Opo, ang kalsada doon. Doon ka mag-ano Yung pala. sa'yo sir, maganda kasi straighten eh. Kabilaan sa akin eh. Kabila ang kalsada. Oo. Sa katalikuran kasi ako eh. Oo. Oo nga pala. Yun sa kanya pag limuhon niya kasi sir dito. Talagang sadyang dadaanan ng Kaya nga, inabot talaga eh. Swerte ko lang kasi dito. Kung Kaya Greg na palaban. Ma'am Ana. Ayan. Ayan, Ma'am Ana, umextra lang muna sa... Ba't di kayo nababakod na? Hindi, umextra lang. Umextra lang, isang araw lang, ma'am.
Kasi kawawa naman Sir Jopel. Maghahakot pa. Oo. Si Kuya Greg naghahakot talaga ng kawayan niya para kay Ma'am Ana. Tinulungan niya lang muna si Sir Jopel kasi mag-isa lang. Wala nga kasi si Emon, wala na. Kaya wala makatulong si Sir Jopel. Yan. Si Kuya Greg muna tumulong. Yan Ma'am Ana, bukas resume. Maghahakot na uli si Kuya Greg bukas. Ngayon lang to. Tinulungan niya lang niya si Sir Jopel. Doon pala ang pintuan mo. Sa kabila. Kalsada pala yun, ano? Opo. Ayan. Permanent. Yun ang talagang permanent na. Iikot ka pa pala dyan. Eto, lote pa rin to no? Dito mo, no? Lote pa rin. Kaso lang, takot na sir yung kalsada. Oo, yung daanan nila. Meron na kayo may-ari niyan? Eto, meron na may-ari? Alam ko meron yung sir eh. Meron na rin. Itong nakapalibot sa akin, ang pagkakaintindi ko kay Ma'am Glenda, meron na. Meron na. Oo. Yung mga gilid-gilid na lang talaga wala, no? Ayan, Pero meron daw dito din. Baka dun sa yung corner siguro. Yung ano, doon. Sa dulo. Yan, dito ang pintuan niya kasi ito ang kalsada mga kabokals. Ito ang kalsada. Hindi yan lote pa. Lote pa ulit. Boundary naman. Yun na yung boundary. Yan. Maganda rin tignan talaga pag nabakuran na. Maganda yung kawayan niya. Ano talaga. Malalaki. Pag nagsitubo yung mga tanglad na yan, dami, no? Makapagbebenta siya talaga. Mas madali kasi i-maintain yung ano mga kabokals, yung lote pagka ano, nakabakod talaga. Talagang secured ka. Ayan. Pag open kasi hindi mo talaga kontrolado kahit sabihin mo pang ano. Sabihin mo pang may mga nakatanim sa loob. Siyempre, lalo na kung sumukal na, hindi naman nila alam na may mga nakatanim dyan. Lalo na kung hindi mo naman napupuntahan. Kaya kailangan talaga nakabakod. Para masecure mo yung kung ano man yung tanim na nasa loob ng lote mo. Para ma-secure. Kaya nga magdadaan dyan. Punta nga uli ako ni ano kahapon. Si Reman? Punta dyan? Sabi ko hindi mo ako mamipigay dadaan dyan. Oo. Dahil ako may bakod. Ay, oo, nag-locate nga pala siya. Bumaba dito kagakapon? Nandito sa bahay. Pumunta sa inyo. Nakagalit niya raw yung dito. Oo. Kaya kasi meron po tayo ditong ano, isang subscriber din na ano, nagalit. Nagtanim kasi siya ng mga puno aratilis. Kaya lang kasi natapat siya dito sa daanan ng ano, yung mga nagtatanim diyan sa kabila. Siyempre may mga traktora, may harvester na pumapasok. Ito kasi yung nakasanayan nilang daan noon pa, wala pa tayo rito. Hindi pa ibinebenta tong lupa. Yan na talaga ang daanan nila. Hindi pa nakibenta yan. Mhm. Kalsada na ng mga Talagang ano yan na ang nakasanayan na kalsada kaya nandyan dumadaan. Oo, natapat siya rito. Ayan oh. Natapat siya rito. Na sagasaan yung kanyang mga aratilis. Kaya nga ang advice ko nga sa kanya, bakuran niya para ano. Kasi kahit na sabi mo tinaniman mo, yun nga ang nakasanayan kasing daan eh. Siyempre hindi naman nila alam yan, lalo na yung mga harvester, hindi naman taga rito yung mga harvester na yun. Baka inarang lang yung piit. Oo. Malay ba nila na may nakatanim dyan dahil hindi naman sila taga rito. Kaya yun ang disadvantage. Kaya ito maganda yung ginagawa ni Sir Jopel. Kaya nga nagtanim na nga siya ng tanglad sa loob. Then binabakuran niya para ma-secure. Ganun talaga dapat. Kasi responsibilidad natin bilang kumuha tayo ng mga lote rito. Responsibilidad natin ay secure mo yung lote mo. Hindi naman yan responsibilidad ng mga tao dito. Siyempre hindi naman sa una-una hindi naman sa kanila yan. So wala silang responsibilidad na sa lote mo. Ikaw ang talagang magbabakod para ma-secure mo yung mga tanim mo sa loob. Kaya yan.
Si Sir Jopel nga binabakuran na yung kanyang lote. Kasi may mga talim siya sa loob. And siya nga ay hindi naman lagi nakakapunta rito. Eh ako naman kahit na sabihing pinagbilin sa akin, hindi ko naman pwede pagbawalan yung mga tao rito na wag dumaan dyan. Yan kasi nakasanayan na daanan. Yan. Si Kuya Greg din naman. Oo, ako, Nasisisi rin kasi. Nasisisi rin kasi. taga rito na ako. Oo. Sabi ko, Kuya Sir Eman, sabi ko, sila sumita, hindi ako. Kaya nga. Kasi hindi na akin lupa yan, hindi ko nabantay yan, hindi ko Kaya nga. yan. Wala naman siyang responsibilidad eh. Responsibilidad ng may-ari ng lupa kasi yun. Kaya yan, pasensya na kung sumama ang loob niya sa amin. Pares kaming pinagbilinan. Kaya lang nga, hindi kasi namin po pwedeng pagbawalan yung mga tao na wag dumaan dyan. Bakuran talaga yun. Pag may bakod na yan, siyempre, yung mga tao hindi na dadaan dyan. Iiwas na. Yan. Katulad nung sa akin, yung nakita niyo yung truck tinutumbok yung ating lote. Kung masusundan niyo yung truck, tinutumbok yung ating lote. Nung wala pa akong bakod, doon din ang daan sa akin. Kasi yun ang nakasanayan nilang daan. Kaya lang, nung nagbakod na ako, lumihis na sila doon. Doon na sila sa gilid dumadaan. Kaya lang, ito pa rin yung nakasanayan nila, open pa rin. Kaya dito pa rin nagdadaan. Yan. Yan, kaya pasensya na po kung hindi namin na pangalagaan yung inyong lote. Hindi na lang po natin babanggitin yung pangalan, pero yan, pasensya na po. Ako po humingi ng pasensya, kaya lang, yun nga, responsibilidad po natin na i-secure yung ating mga lote. Ayan. Si Kuya Greg nga, wala nagawa, taga rito na yan. Hindi kasi tayo po pwedeng magbawal sa mga tao na open pa yung lote natin. Ganda na, oh. Ayan. Tapos babalagbagan na lang yan para at least may cyclone wire na siya, di ba? Ayan. Ayan mga kabukas, buti wala pasok. Ayan, buti nagamit yung ating cyclone na luma, oh. At least hindi na sayang yung ating binaklas doon sa old area natin. Nagamit pa rin ni Sir Jopel dito. Yan. Yan, nagpapakain na si Naning, nag-iiyakan ni ating mga baboy. Ay, ito yung tali-tali lang. Tapos susunod, babalagbagan mo na lang yan. Oo. Tapos sir? Bibili ka siguro konti na mga ilang piraso na lang. Martilyo. Ay, martilyo pa ako. Pakuan mo. Para ma-secure. Hindi basta matatanggal. Kasi ito, madali itong Sandali lang yan. Madali matanggal yan. Abutin lang ito siguro, lapa isang taon. Oo. Na to? Yung alambre, Oo. na kinakalawang kasi yan eh. Dalo na open. Pag mabilis ang lang, alam mo rin. Oo. Ayan. Maganda niya, pakuyero. Pakuyero gamitin mo. Para may ulo. Oo. Kasi kawayan yan para malaki yung lubog niya. Madali naman. Pero hindi naman no? Hindi, sir. Alin? So, hindi bibiyak. Hindi, lalo na kung pagbalik mo dito, tuyo na yan. Hindi na yan. Tuyo na yan, hindi nabibiyak yan. Hindi nabibiyak yan. Mabibili lang sa araw, ilang araw yan okay na. 2 linggo, okay na to no? Kahit 1 linggo lang. Napakainit ito eh.
Ayan. Ayan, so iwanan muna natin sila. Hindi natin si Naning doon. Doon muna ako. Ayan. Tingnan natin yung natapos ni Alfred doon bago tayo magtapos. Pero ito, malapit na matapos ang ating araw. Uuwi na naman ako. Na sobrang ako sa biyahe kahapon kasi nga yung pabalik-balik ako gawa nung umaga andito ako, tapos kinuha ko yung mga biik, sinabay ko si Naning, nakabalik kami sa San Jose del Monte ng alauna. Tapos niliber ko yung biik, nagkita uli kami ni Naning ng mag alas 4, balik kami dito, and then uwi uli ako. Nasobrahan ako sa pagod. Kaya medyo naghihiga-higa muna ako kanina. Kanina pa ako naghihiga-higa habang nag-i-edit. Higa-higa muna. Sobrahan ako sa pagod. Dami natin kawayan, meron pa ron. May mga meron pa tayong hindi naputol doon. Kaya lang kasi ang bawat putol kasi 70 pesos ang bayad ko kay Alfred bawat puno. Yun po yung labor Bukod pa yung sa 4,000 na binayaran ko dun sa puno. Pero okay na rin, at least marami tayong kawayan ngayon. May mga papagawa tayo, may mga gagamit na tayo. Ayun pa pala. Marami pa pala itong cyclone wire natin dito na magagamit nila. Baka maikutan nyo na pala yung lote nyo. Hindi pa pala dyan. Belaw. Bella, laki na dyan, lakas kumain. Aso na to. Kasi Naning nagpapakain na. Ilang kilo yun, Neng? Ito po, 1/4. 1 kilo pati kalahati. Isang kilo at kalahati. Ayun. Ayan. So, tinatanong. Yung kalahati. Meron kulay parang kape, ano yun? Molasses. Ayun. Kalahating kilo yan. Apo. Para sa biik yan. Apo. Isa yun sa manok. Ito sa manok. Breeder natin. Ilang kilo to? 1 kilo. 1 kilo. Ayan. Yan mga kaboss. From time to time, tinatanong ko si Naning kung ilang kilo pinapakain niya. Ano yun, parang knowledge check kung tama pa ba yung ginagawa niya. Siyempre baka nakalimutan, di ba? Kaya tinatanong ko siya ng tinatanong. Paulit-ulit yan araw-araw pagka nagpapakain siya. Para mahasa din siya. And kung may mali, mai-correct natin kagad, di ba? Ano ba siya? Ano ba siya ko? Inject ikaw vitamin ba siya ko? Yung ating mga pato nagbi-breed na. Kaya lang pina-finalize ko pa yung kung saan talaga sila ilalagay, kung diyan talaga sila o gagawa pa tayo ng ibang area. Ito yung mga yung mga tinuklap nila doon. Magagamit pa naman yan. Gamit pa natin yan.